Sa lapad mo, kitang-kita ka daw. Sino ako? Ay, hindi. Hindi, ako. Ako na lang. Ako na lang. Sige. Hindi siya. Ako. Si Tami ang mukhang malapad eh. Ay, kaaway pa tayo. Ulo lang nakikita sa akin. Hello mga kahabi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po ang Alaska boy na si Tamerlane. Ito mo si Oliver Canay. At ito naman po si Papa Osin Odidias. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika mo namin, dali. Third voice siya, no? Grabe, no? Ganun talaga pag birthday. Ayun! Happy birthday, Oli! O yan, umpisa pinabati ka na ng happy birthday. Dapat sa tuloy yan eh. Maraming salamat sa mga lahat ng mga nag-text, tumawag, na hindi Yun. sasagot. Simula pa nung isang gabi. Oh my God. Oh. Thank you so much. Nag-greet na ba ang SB19? Ayun! Bakit naman sila mag-greet sa akin? Ayan. Ay. Hindi na naman kang close. Ay, nako. Ayun. O yan na nga. Palapit na ng palapit, ha? Ang revelation. Ayan. O, anyway, syempre kami ang kapiling ni Oliver sa kanyang selebrasyon. Ng kanyang pangilang kaarawan. Minus tax at saka may shipping na tayo. Ano ang tinatanong? Ay, di pala natin. 85. Ano? Oo, basta. Anong wish mo for your birthday? Yan. Peace and harmony. What? Maubos ang mga kurap. Yan. Sana dumating yung maintenance. Sinutuloyan natin, charota. Ang sarap ng pa-birthday lunch. Yun Yun nga. lang. Oo. Hindi, nag-umpisa yan sa ano nga yun, yung ating unang dating dito. Saan nga yun? Sa Lily Ha Bakery. Sobrang sarap. Oh my God. Ay, wow. Diyos mo. Pag pupunta kayo ng Honolulu. Thank you kina Aldrich, kila Bing, kila Primrose, Yan. kay Dilma, Kay Vina. Vina Morales. Vina. V-H-I-N-A. Oo, sila yung mga friends natin. Akala ko nga sila yung producer, pero sila yung nag-aasikaso sa atin. Ayun. Oo, hindi pala sila yung producer, pero ayan, Grabe. mahal ko na sila. Yun. Grabe yung pag-aasikaso sa atin. Yun. Ba't hindi na kayong nag-produce? Charot! Ay, nako. Siyempre, kaganapan sa Hawaii, mamaya malalaman niyo. Yes! Ihatid natin yan sa inyo, no? Pero siyempre pa, ayan at winelcome na nga ang 20. What? Oo, 20 housemates ni Kuya. Oo. 10 sa Sparkle, 10 sa Star Magic. Oh! Ayan sila, yung meron ditong isa sa mga ano, hindi ko sila kilala. Sabi ganun ng isa rito eh. Hoy, makikilala mo rin sila. Pagdating ng araw, siyempre itong PBB, ang magiging sandata nila, ang magiging venue nila ng kanilang pagkakakilanlan. Nila para mas makilala sila. So, basta, ayan, Diyos ko, nahihirapan na akong banggitin ng mga pangalan. Ano? Yes. Pero ayan po sila, diba? Siyempre, ang ilan dyan ay mga anak-anakan natin. Yes! Katulad dito, siyempre, unang-una na dyan ang aking alaga. Na mula pa ng bata at best child actor yan. Yes. Bilang anak ni Angel Locsin. Oo. At meron pa siyang isang pelikula na nakakuha siya ng 2 best child actor trophy. Wow. Si Miguel Vergara. Na teenager na ngayon. Ay, sobrang bait. Pati mami niya, si Mami B. Mabait siya. Yeah, mabait ang supportahan niya, naalaga ko yan. Siyempre, isa pang anak-anakan natin. Yes. Oo, na taga Cebu. Ay! Yung anak ni Daddy Dodong at ni Mami Pai. Yung maliit pa lang siyang bata, as in siguro mga 5 years old. No. Na mawala na ang ulam, wag lang ang kanin. Ayun. Ang tangkad niya na ngayon. Ang tangkad, siya yung opa. Si John Clifford. Yes! Ayan, supportahan. Parang Amerikano. Parang Koreano. Ay, Koreano. Napakagwapo ba? Hindi ko nga akalain mag-artista yan dahil napakatahimik yan lagi, di ba? Oo, mahusay din umawit yan. Talagang sobrang proud ng kanyang mami at daddy na ating mga kumare. Na-meet ko last time sa press ko ng lolo ka ako na yun. Di ba? We're so excited for them. Isa pa ay yung ang anak ng ating kaibigan si Neil Arce. Yes! Si Joaquin Arce. Si Joaquin Arce.
yung may-ari ng Tipsy Pig tsaka ng Vice Comedy Club. Yes. Sa may-ari, yan si Neil Arce. Na syempre, ang isa dyan sa magbo-boost ng kanyang pagiging housemaid dyan ay si Angel Locsin, ang kanyang stepmom. Yes! For diba? sure. Magsisipag yan si Miss Angel sa pagpapromote. Gagamitin niya ang kanyang Facebook na pakataas ng engagement at ng followers. Yes. Na may 24 million followers. Wow! 24 million talaga. Yes, oo. Dati lang 23 yan Ha? Talaga ba? Diba? Isa pa dyan si Sofia Pablo, dati nating alaga yan sa OGT Talents. Taga-sparkle na siya ngayon. Namit ko siya last year sa MIFF. Yan. Sino pa ba? Si Heath Jornales. Si Heath. Gusto ko yung batang yan, magaling umarte. Kung ayaw ka naman ng bata. Tanong mo ba, gusto ka ba? Yun muna. Basta, nakikita ko kasi kung sino sa si Heath Jornales. Yes. Nay, baka yung iba matatanong, hindi kaya may advantage na yung mga, matataas na yung mga following sa social media? At mga overdose sa mga hindi pa masyado. Alam mo, may matataas na number of followers, pero hindi nangangulugan. Sila lahat mismo boboto. Yung iba kasi, yung iba kasi hindi man bumoboto. Nagrarara lang sila. At saka yung mga housemates, din yun, yung mga housemates pa rin naman na magde-design kung sino yung inonominate. Yes, sila. At ang magsasave niyan ay yung mga kanilang mga fans, mga pamilya nila. Alam mo, sa totoo lang ang lalaki ng mga, katulad yung last time. Ang lalaki ng ginastos, Gumagastos talaga. Gumagastos ang mga pamilya. Meron pa nga, na-save siya dahil alam mo kung bakit? 4.7 million pesos ang ginastos ng isang pamilya. Para lang may save yung kanilang kapamilya doon sa loob. Diba? Kaya, Diyos ko, syempre kami aasa lamang sa mga fans, sa mga naniniwala. Doon sa ating mga pambato dyan sa loob. Basta ito lang naman yung aming mga nakikilala. Siyempre makikilala rin natin yung ibang mga housemates. Baka sabihin naman, napaka-unfair nyo naman. As days go by. Paano natin yan? Susundan natin yan. At saka kahit na ibanggitin natin yung mga pangalan na binanggit natin, kung sila naman hindi sold o hindi lang nakita na nagpakatotoo, nakarapat-dapat, diba? Nasa inyong kamay pa rin po. Correct. Ang desisyon. Ayan, at isa pa sa mga nagbabalik bilang isa sa mga host ng PBB. I see. Akala ng iba yung isa. Hindi po. Si Luis Manzano. Ang nagbabalik. Nati, ang dami ng show ni Luis. May di ba may Rainbow Rumble ulit? Hindi, season naman yun. Parang may mga season break yan. Reality show. At saka naman si Luis naman dyan ay isa sa mga original. Diba? Yung huli niya 2008 pa. Diba? Kaya ang pagbabalik ni Luis Manzano na talaga namang, in fairness naman, mahusay naman talaga. Ang pambansang host yan. So, good luck sa lahat ng mga kabataan. At yung iba sinasabing na Celebrity Edition 2.0. Pero hindi naman daw mga mukhang celebrities o hindi pa celebrities dahil nga hindi pa daw kilala. May mga basher agad sila. Sandali. Bakit? Pag-usapan naman natin yung kuda ni Meme dun sa Showtime. Yung kay Heart? Yun. Viral ano bang issue doon? Ay, teka lang, baka may makulang ako dun sa kwento. Kaya panoorin na lang natin. Diba nga kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. I cried so much when I saw that school. Kailangang ayusin ang paaralan. Kailangang tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Actually, hindi siya basta tulong lang. Actually, isa siyang serbisyong deserve ninyo. Galing yan sa tax ninyo. So, sari-sari nga yung mga komento ng mga netizen. Yung iba nag-agree kay Vice. Na tama naman yon, na i-call out mo, na ikaw yung aming boses. Ganyan, di ba? Sari-sari yan.
At yung iba naman, hindi rin naman sumasang-ayon kay Vice. So bilang balanse lang, merong umaayon, merong hindi umaayon. Kaya sari-sari na yung opinion ng mga netizen. Ano nga yung opinion nila? Basta ang dami. Ano nga? Magbigay ka ng halimbawa naman. Nagulat ka Nagulat ako. Pero gano'n na mag-emosyon ng mga ng mga kontraktor. Ano nga? Ang sabi nung isa, bakit pa binanggit si Hart? Doon sa, sabi ni Meme, doon sa Showtime. Pwede namang sabihin agad, diretso mo na, nasa Sorsogon, na bayan ni Cheese. Oo nga, ano raw ang kinalaman ni Hart doon? Ano ang connection nun? Ayun nga. Kasi dapat daw, yung mga sabi ni Meme yung mga pambili dapat daw ng mga eskwelahan o mga books o whatever. Hindi naman binibili eskwelahan, pinasakay. Ayan. Sabi ba sa'yo? Ayun. Sabi ba sa'yo? Ayun. Linawin mo yan, ha? Saan nabibili eskwelahan? Anong department store? Bibili kami ng ata. Hintay mo ma-clearance. para ipadala doon. Ano nga? Sabi daw, dapat ipagawa na lang ng school yung pera, pero binibili daw ng mga Nepo wife, Nepo babies, ng mga Hermes. At sang-ayon sila doon sa sinabi ni Meme. Meron naman mga nagkomento na dapat yung departamentong in charge doon sa kakulangan ng mga classrooms at reading materials ang dapat na kinakalampag. Gaya ng DepEd, saka ng DPWH, di ba? Oo. Ikaw naman, anong sinabasa mo? Yung nga, parang binubuli pa ni Vice si Hart. Sari-sari yung mga opinion talaga, Talagang, alam mo, kahit naman tayo dito, magsalita tayo dito, meron din silang mga negative na comment na ibabato sa atin, Alam mo, yan nga. Unang-una, opinion niya ni Vice, Sabi ko nga, sakalang nagiging mali ang opinion ng isang tao kapag inamin niya na mali ang opinion niya. So, kahit pa buong mundo ang nagsabing mali ang opinion ni Vice, kung paninindigan ni Vice ang kanyang opinion na para sa kanya ay yun ang tama at nararapat at yun ang dapat, wala tayong magagawa. Unless, aminin ni Vice na, ay mali pala ako sa opinion ko. Sa tingin mo ba, aaminin niya o na-realize niya ngayon na may mistake siyang nagawa? Si Vice? Kung gano'n naman siya, di ba? At yun naman, pansinin mo habang nagsasalita si Vice, hindi naman nagsasalita o nagko-comment yung iba. Kasi nga may nabanggit na Heart Evangelista. Kung pwedeng kaibigan ni Ann Curtis si Heart, kaya deadma siya. Pwedeng kaibigan ni Jong o ni Ogel Casid si Heart, tatahimik sila. Kasi gano'n naman talaga kung papansin mo, kung nanonood ka lagi ng It's Showtime, kapag nagsasalita si Vice, hinahayaan lang siya ng kanyang mga co-hosts na magsalita. Lalo na kapag may nababanggit na artista o na personalidad si Vice, tahimik lamang sila. Kasi, kumbaga, kung kinakaya ni Vice yun, baka nga hindi kinakaya ng mga co-host na magbanggit. Ng diretsong salita. Na kaya ni Vice yan kayang panindigan yan. Di kami, makikinig lang kami. Baka naman natatakot sila kay Vice o kaya nag-playing safe sila. At siguro, natatakot nga, tama nga, natatakot nga sila kay Meme. Kasi si Meme, napapanindigan niya. Pag sila, baka sila mabangbang ni Cheese. Si Cheese lang? Hindi, pati si Hart, diba? Pero syempre, hindi naman sila ganoon ka-close siguro ni Meme na si Meme alam niya na pwede siyang magsalita ng ganoon kasi kaya niya at may relasyon na rin siguro siya ng napatunayan with Hart. Pero kung minsan mahirap din kasi magsalita kailangan meron kang paninindigan talaga kung talagang gusto pangatawanan yun. May iba pa nga nagsabi na hindi naman na kailangan ipagmalaki kung tumulong ka. Kasi doon nakalagay, sinabi din ni Meme nasa video na may tinulungan siya na ipaayos yung school. Pero alam mo yung pagpa-flex ng tulong na, di ba? Ano yan it works two ways para sa iba, iniisip nila, nagbabrag ka. Pero madalas kaysa minsan, kaya natin sinishare kasi gusto lang natin din i-encourage yung other people to do the same, di ba? Malay mo yung iba hindi alam na, pwede palang tumulong dun ba? Katulad sa foundation natin, di ba? Pwede palang tumulong dun sa foundation natin. Salamat, buti nabanggit nila OG Diaz na may tinutulungan sila foundation. So, nasa tao na yan kung paano mo tatanggapin o ititake yung mga nag-flex ng mga natulong nila. Kasi yung iba naman kasi ayaw nila na binabrag pa o ayaw nila ipinagsasabi pa yung itinutulong nila, Kasi meron nga nag-comment si Hart daw tumutulong din naman pero hindi naman ipinagmamakaingay. Katulad merong isang nagsabi sa akin na tinulungan ni Hart quietly si Ate Gay
Oo, talaga? Oo, ayun nga, nagka-cancer si Ate Gay. So, tinulungan niya quietly. Oo nga, walang lumabas na ganun eh. Wala, oo. Kumbaga, marami daw instances si Heart na tumutulong pero hindi na Mini-mention kahit sa social media. Oo. Ngayon naman, yung kay Meme at si Meme mismo ang nagsabi na tinulungan ko to, nagpagawa ako ng ganito, napaaral ko to, yung ganon. Kung babasahin natin yon, ini-encourage niya rin yung ibang tao na tumulong. Diba? Yung hindi para ipagyabang, yung mga pagtulong na ginagawa niya, yung pag-give back niya. Diba? Pero kung maalala natin, binanggit niya yun, Nay. Sinabi niya, habang hinihintay pa nating makulong yung mga dapat makulong, magtulungan muna tayo. Diba? Yun yung sinabi niya. Pero ang isang talagang lumutang dito, Nay, na mas marami ang nag-uusap-usap, bakit nga daw ba kailangan pang i-mention ni Meme yung pangalan ni Heart Evangelista? Sinasabi tuloy ng iba, may issue ba si Meme Vice Ganda kay Heart Evangelista? Oo, kasi nga diba nabanggit pa doon yung Hermes na yung iba nagbibili lang ng Hermes, yung mga asawa at anak, ganyan. Siyempre, pag Hermes, nakadikit yun kay Heart eh. Kasi yun ang negosyo niya, di ba? Nagpipaint siya ng mga yung Hermes. Hindi, isa lang yun. Isa lang yun. Pero, siyempre, di ba, since matagal na rin naman tayo sa industriya, no? Kilala rin natin si Heart na wala pa sila ni Cheese. Kaya niya na. Ganun niya yung kanyang lifestyle. May mga Hermes na siya. At mayroon din naman siyang pera at binabayaran din siya at napakaraming endorsements ni Heart. Pero ito nga, yun nga yung tanong ng mga fans, may galit ba si Vice Ganda kay Heart Evangelista? Kasi nga daw na mention not once, but twice yung pangalan ni Heart. Diba? So ang parang iniisip nila daw, Sorsogon. Nag-assume sila. Taga Sorsogon ba si Heart? Gawa ganun din sila. So parang, asan ba talaga ang probinsya ni Heart nung hindi pa sila mag-asawa ni Cheese? Kasi baka yun yung tinutukoy ni Meme, di ba? Dahil ang sinabi lang niya is probinsya ni Heart. So ngayon, hinahanap ng mga tao, Sorsogon ba yun o yung probinsya ng parents ni Heart? Di ba? Oo. Actually, no, magkakaiba naman kasi yung ating mga pananaw sa pagtulong. Ang importante, tumulong. Yung iba kasi, yung wala na nga itinulong, kumukuda pa na bakit kailangan ipamarali, ipagyabang ang pagtulong, ganyan. Kasi hindi naman magkakapareho ang behavior ng tao kapag tumutulong. Yung kunwari, si Mamaloy tumulong tapos binabrag niya, ang mas nakakabuisit kung binabrag mo na wala namang na tinulungan mo tapos ang totoo hindi mo naman talaga tinulungan at nanloloko kayo, wala namang dumating na tulong sa amin yun ang nakakabuisit. Pero yung para i-encourage yung mga tao, walang problema doon. Para magkaroon ng bayanihan. Diba? Si Oliver, diba? Kunwari itong screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Ilang oras bumibiyahe yan, Diyos ko po. For the love ang ginagawa niya. Diba? Kahit yung pagod na ang lola mo. Ang dami niya sinasandalan ngayon pa lang. Nangangawit sila. At yun mo, iba-iba na ang gulo ko dito. Kasi pang 45 degrees lang. Ang kaya ng aking left. For the love. Diba, for the Minsan gumagama. Iiwanan pa nila ako. Pabirchi. Tapos nakakaloka. Meron pa isang Tagalog movie na gusto ipahandle kay Oliver na, ikalat mo rin man to sa USA saka sa Canada. Sabi niya, ayoko nang papahinga muna ako. Baka ikalumpo na daw niya. Diba? Yun, hindi nila alam. Pero sobra kong appreciate yung gesture niya. Tsaka si Tamerlane na talaga sumasama sa amin. Ganun lang. Importante, at the end of the day, meron ba tayong nagawang kabutihan para sa kapwa? Yun ang ating kwentahin. Yun ang ating makita dapat. Kasi kung mas lamang yung pang-ookray at yung pagsisita ninyo sa pagtulong ng isang tao, sa palagay nyo, tulong yung naigawa nyo, nasitahin siya. Alam mo yung iba, nang babash lang, pero hindi nila alam kung ano nangyari sa likod. Pinagdadaanan ng tao, kaya yung mental health. Wala naman ganyan. Wala naman sila naambag. Anyway, yung maraming kulang. Lalo na, syempre, si Heart, diba, minsan pag medyo umu-over na rin siya, no? Parang yung punong-puno na siya, magsasalita yan sa live. Oo nga. Oo.
Kasi di ba, meron din namang mental health issue na kinakaharap si Heart. So dapat isinasaalang-alang din natin yung mental health ni Heart at hindi lang ni Heart, ng iba. Baka naman medyo hindi tayo masyadong conscious. Kung tayo ay walang mental health issue, hindi naman nangangahulugan na yung titirahin natin walang mental health issue din. So yun ang dapat nating isaalang-alang. Diba? Sino bang sinasabihan mo dyan? Ikaw. Across the board. Across the board. Lahat. Ikaw naman. Ano ba naman? Malisya Sampaling kita dyan Kasi ilang beses Pero, latag na latag sa haba ng pinag-usapan natin, at the end of the day, si Meme lang naman ang makakasagot niya. Kung meron ba siyang ibig sabihin sa pagbanggit ng pangalan ni Heart Evangelista, o talagang na yun lang yung nabigay niya example at hindi niya nabanggit yung pangalan ng probinsya, di ba? So, kasi syempre kung pag nabanggit niya yung Sorsogon, hindi naman direktang matutukoy dun si Heart, kundi si Cheese. Pero para mas makarating at mas maumuga ng mga balita, syempre Heart Evangelista ang mababanggit. Kaya yan, tignan mo, di pinag-usapan. Kasi kung Sorsogon yan, baka hindi masyadong pag-usapan. Or baka pag sinabing bayan ni Cheese. Di ba? Tignan mo naman sa mga comment section, di ba? Bakit puro ka Heart? Bakit si Martin Romualdez hindi mo inaano? Baka hindi naman nagpagawa dun si Meme sa bayan ni Romualdez sa Leyte. Sa Sorsogon lang. Ayun. Pero hindi pa rin natin alam kung Sorsogon nga kasi mahirap yan. Ang binanggit lang niya is probinsya ni Heart. Kaya may dispute pa yan kung Sorsogon ba yan o ibang probinsya ni Heart, di ba? Ang mahalaga, napakahaba na ng pinag-usapan natin. Yes! Umabot ng 10 minutos. Di ba? And speaking of Vice ganda, nilino na ni Vice kasi 16th anniversary na ng It's Showtime. Yes, congratulations! Di ba? Tingnan mo naman, may pagliwanag si Vice dyan na ang magpasikat ay pas muna. Baka November or December nila ito gawin. Kasi sabi nga ni Vice, cost them like maybe 6 million to 10 million ang inaabot ng isang magpasikat. So production yun? Mas maganda raw na asan nga lang nila ilalaan yon? Parang gusto mo nilang ilagak yung pondo dun sa Laro-Laro Pit. Sa segment na lang. Mas bobonggahan nila yung mga prizes. Para mas maraming makakuha, matulungan. Yes. Okay naman yun. Alam mo, mahirap din yung ginagawa nila kasi minsan nagbubuwis-buhay sila doon. Correct, nagbubuwis-buhay sila. Tapos, di ba, pag nagbayad naman sila ng buwis, saan ba napupunta? Ayun na nga. Sa buhay ng mga... bulsa. Hindi buhay, sa bulsa. Sa bulsa, hindi sa buhay. Sa bulsa. Anyway, ayan. Ayan na, may paglilinaw na si Ellen Adarna. Anong sabi? Ayun nga, Nay, kasi meron nagtanong kung bakit daw wala yung papa ng bata, di ba? At tayo ngayon nagtatanong din bakit wala si Derek Ramsey dun sa mga pictures at videos ng first birthday ni Lily. So sumagot si Ellen dun sa kanilang lengguwahe. Merong nag-interpret, ang ibig sabihin daw nun is pinadalan ng invitation or in-invite si Derek pero hindi siya pumunta. So dahil dun sa comment na yan, ang dami na naman na yung nag-comment. Ano mga comment? So, ibig sabihin, hiwalay na talaga sila kasi kailangan pang imbitahin si Derek sa birthday ng anak niya. First birthday pati. Tapos sabi naman, di ba dapat ang papa kasama sa pagplano ng birthday? Bakit parang guest na lang dahil iniimbita? Pero parang nakita ko si Derek, nag-post siya ng mga, parang sumali siya sa isang competition. Competition na? Golf? Ng hairstyling. Talaga? Hindi. Hindi sumali doon. Look, hairstyling. Diba? Hindi hairstyling na, golf na. Golf. Ito na siya. Tanong pa kasi kung saan. Siyempre, doon naman ang hilig at strength ni Derek na yung pag-involve. Diba? Pero syempre, yung iba talaga nag-speculate na hiwalay na nga ang dalawa. Imagine mo, first birthday, wala yung tatay. At saka pagpapalit mo ba yung golf tournament sa first birthday ng anak mo? First birthday. Milestone. So pag second birthday, okay lang? Okay lang. Hindi pa din. Malay mo naman, busy talaga siya. Ayan, syempre,
Mamaloy, Nako, makiki-update pa tayo kung ano nang happenings dito at baka mag-react na naman si Ellen Adarna pag meron siyang isang post ng netizen na ikakapikon niya or gusto niyang linawin, di ba? Yan ang antabayanan natin. Kasi nga, yung iba naman sinasabi, nakaka-post lang daw ni Ellen Adarna yung nagpapiano siya. Bahay daw yun ni Derek Ramsey. Kaya syempre, hindi naman dinilino ni Ellen kung noon pa niya kuha yung video at ngayon lang niya ipinost. Di ba? Pero hindi na rin natin alam kung doon pa rin nakatira si Ellen. Diba? Ay nako, maisingit ko lang Mamaloy, no? Dahil nga eto na viral na naman si Ellen Adarna dahil pinost niya at lahat ay tinatag tayo, no? Ito yung may kinalaman doon sa isang video kung saan inilabas natin na merong isa tayong source na gusto niyang ipatanong natin kay Ellen kung totoo bang naganap ito. Alin ito? Ito yung isa sa mga dahilan daw ng di umano'y pag-aaway o misunderstanding ni Derek at ni Ellen. Yung paghirit ni Ellen na ibili siya ng bahay worth 500 million pero pwede nang makuha ng 350 million. At ito nga, tinanong din ng aking source kung may kinalaman dito si Sara Labati dahil si Sara daw ang nagbebenta ng property kung saan meron daw itong komisyon na makukuha. Wala naman tayong kinonfirm. Tinatanong nga natin doon sa vlog kung gaano ito katotoo. So, ito na nga, yung na-viral na post kung saan nag-usap sila sa chat ni Sara Labati at tinatanong siya ni Sara kung ano ba to, bakit may lumabas na ganito. So pinabulaanan ito ni Ellen at kung meron daw tayong source, ilabas niya ang resibo. Obviously, wala naman tayong resibo dahil sabi ko nga tayo ay nakikimarites lamang. No? Anyway, so i-deny ni Ellen, hindi ito totoo at ako din ay nagkaroon ng direct message sa kanya at sinabi ko sa kanya na ibibigay ko yung clarification niya sa isyong yon. So, nakausap ko yung source ko at sinabi ko nga yung naging denial ni Ellen at sinabi ng aking source na o at least malinaw na kasi yan lang naman ang nakarating sa akin. So, malinaw na yon. At syempre, tayo ay na-bash na naman at hindi raw tayo mapagkakatiwalaan, sabi ng ibang netizen. Okay lang naman yon. Magkakaiba naman ang ating opinion at takbo ng pag-iisip, hindi ba? Basta ang importante, naging balanse naman tayo at inilahad natin yung panig naman ni Ellen Adarna. At dito kay Sara Labati, tinatanong niya kung may galit ako sa kanya. Wala akong galit sa iyo, Sara. Kung gusto mo, kung willing ka din, open naman ako for one-on-one interview with you. Nagkataon lang na feeling ko ikaw ang may galit sa akin kasi ako yung binlock mo sa IG. Ako wala akong galit. Promise. Oo. Kung type mo nga magpa-interview sa akin, willing akong bigyan ka ng pagkakataon. At sana bigyan mo rin ako ng pagkakataon na makapanayam ka. Marinig ko rin ang panig mo tungkol sa mga isyong involved ka din. At oo nga pala, si Derek Ramsey ay nag-Viber naman din sa atin para sabihing wala raw katotohanan yung issue na yon ng aking source. Ayan. Pero siyempre, sila pareho, si Ellen at si Derek, ay tinanong ko kung hiwalay na ba sila. Sabi ko nga, sana sila pa din, sana magkasundo sila. Pareho silang walang sagot. So, anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam, pero siguro, feeling ko, baka nagpapahinga lang ang dalawa. Ayaw muna nilang magsalita at hindi nila tinatapos ang kanilang relasyon. Baka nagpapahinga lang at gusto lang nila sa ngayon ng peace ng bawat isa. Antabayan na natin baka meron pang update o follow-up. Okay? Yeah. Finally ay nagsalita na rin si Raymart Santiago through IG story. Ang pagsasalita ni Mami Inday Barreto sa OGDS Inspires ang nagtulak kay Raymart para kahit paano ay maidepensa ang sarili sa mga akusasyon sa kanya. Babasahin natin ang panig ni Raymart and we quote, "Ilang araw ko rin pinag-isipan kung kailangan ko pa bang personal na magsalita. Kahit mas matimbang sa akin na manahimik na lang, siguro ay kailangan ko ring ilabas kahit paano ang aking saloobin para sa aking kapayapaan. Sa loob ng
Halos 13 taon, pinili kong manahimik at idaan ang lahat sa tamang proseso. Naging mahirap ito dahil ang pangalan na iningatan at ipinamana ng aking mga magulang ay nadungisan dahil sa mga kasinungalingan at maling akusasyon. Masakit dahil may mga anak kaming nakakaintindi na at naaapektuhan ng kanilang mga naririnig at nababasa sa media. Nakakadismaya dahil kung makapagsalita ang iba ay akala mong naging bahagi sila ng aming buhay at ang lahat ay alam nila. Kahit na ganoon, alam ko na ang pananahimik ang mas makakabuti para sa aming kanya-kanyang pamilya at mga anak. At alam ko at ng mga tunay na nakakakilala sa amin ang katotohanan. Hindi kaila sa akin ang paninira at nakakasuklam na akusasyon ni Mami Inday, ang taong nirespeto, minahal at tinuring kong pangalawang ina. Pero nakakagulat dahil yung tao na dapat na higit na nakakakilala sa kanyang anak, ang taong siya mismong walang humpay sa paghingi ng paumanhin sa akin noong mga nagdaang panahon ay siya ngayong nagbibitaw ng mga kasinungalingan. Hindi ko lubos maisip kung paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at harap-harapang manira ng ibang tao. Hindi man naging perpekto ang aming pagsasama. Malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Tinupad ko ang pangako ko sa kanila ni Daddy Pikey. Kahit na sarili ko ay tinaya ko para maprotektahan lang ang anak nila. Higit sa lahat, mahal na mahal ko ang aking mga anak at binigay ko ang higit pa sa nararapat. Naiintindihan ko na kami ay public figures at inaasahang tatanggapin ang bawat komento at kritisismo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko na ang bawat isa ay umiwas sa pagpapahayag ng mga bagay na maaaring makasakit at makasama sa kapakanan ng bawat isa, lalo na sa aming mga anak at sa kanilang kinabukasan. Sa bandang huli, mas pipiliin ko pa rin ang respeto at na ipaubaya sa panahon na siyang humusga at maghayag ng katotohanan. End of quote. Nakakaloka. At syempre, bago tayo magtampos, syempre, eto na po ang kaganapan sa katatapos pa lamang na screening sa Hawaii. Sold out tayo dyan. Ayan, Grabe, relate sila. Lahat ng mga kababayan natin sa Honolulu, Hawaii ay humihingi ng part 2 ng How to Get Away from My Toxic Family. Nakuha daw ang inis, pikon, awa nila sa mga karakter ni na Susan Africa, Richard Kwan at ng bidang si Zanjo Marudo. Mugto ang mata sa kakaiyak ng karamihan as usual. Diba? Di nila inakala ang ending. Anyway, ang ating pasasalamat sa promoter ng movie screening, si Lehua Blossom at si Miss Maribel. Lalong-lalo na sa mga bagong kaibigang sina Primrose Salvador, Tita Vina with an H Morales, mag-asawang Aldrich and Bing, at talagang sobrang appreciate namin kayo ni na Oliver Carney, Tamerlane, Mopia at Mama Loy. Alam niyo na kung bakit Basta mahal ko kayo. At sa mga Pilipino nakikipaglaban ng pata sa Hawaii para sa pamilya, saludo kami sa inyo. Ayan. Siyempre, maraming salamat naman sa kay Oliver at kay Tamerlane na nagdala ng pelikula rito sa Hawaii. At sa ating mga producers, sina Lehua Blossom at saka si Maribel Tan. Ayan. Nakasama natin sa Dukes nung mag-celebrate ako ng yun, ang birthday dinner. Dukes Waikiki. Kung saan naghintay kami ng more than an hour, no? Bago mag-iupo sa mesa. 2 hours sila. Ganun ba yun? Masalamat kayo. May kausap ako sa phone or else. Nagtaray ang lola niya. Anyway. Hindi talaga napigil. Buti na lang nandyan si na Miss Vina Morales. Tsaka si Primrose. At si Aldrich. At si Bing. Sila yung mga talagang punong abala sa pag-asikaso sa amin. Maraming salamat. Mula airport hanggang dito sa pamimili. Asan ba sila? Halika nga kayo rito. Kayo pa umihilik na nga. Sabi niyo wala kayo dito. Ay, teka lang, hindi pa yung patisundot na. Natulog na si Vina. Nalala sa Ate V. Ate V. Ate Vina. Ayan, nandito. Ayan. Ayan yung mga nag-drive sa amin. Sabi na agad sample Vina. Ayan, at mga pao. Sabi na announcer rito. Radio announcer. Halika nga rito. Primrose. Primrose, ano ba? Next ka naman. Yan. Wala lang si Aldrich tsaka
si Bing. Distributor yan Basta ng- maraming salamat. Distributor yan Ha? ng dito, Barbie. Ay, I am worldwide! Ito si Primrose. Yes! Ako, minum ako niyan. Oo. I am worldwide Barbie. Yes. Oo. At syempre pa, maraming salamat sa inyong dalawa. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mananonood po sa amin ng hindi namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo pa yung ating episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin chika. Comment below, click like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niyan kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes! At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan na po nakapost ang amin naman po mga ganap sa Las Vegas, New York at dito sa Honolulu. Ayun! Yes. Diba? Akala niyo ba masarap? Oo. Panoorin niyo po. Ayun. Yan. Oo. Akala niyo ba masaya? Ah. Ay, panoorin niyo po. Ayun. Oh, Ayan, diba? syempre, Yan. Tamerlane. Or of course, Tami Mopia po sa Instagram at Ping Antonio sa hair. Thank you po. May sponsor, wag ka. Grabe. Ang Alaska Boy. Kalalaklak mo ng gatas. Uy! Uy! Puting-puti na ang mukha. Ayun. Oo. Yes, ikaw naman, ang iyong channel. Ang aking YouTube channel, Hollywood Flip by Oliver Carnay. And then, meron akong hollywoodflip.com. So, check nyo yan. Ang dami ko i-upload ngayon dahil... Ay, oo. Oo nga, oo. Dahil birthday mo eh. Ayun, Oo, diba? yes. At syempre pa, ang ND Skin Beauty and Wellness, maraming salamat. Yun. Na kahit pa iba-iba yung weather dito, talaga namang Fresh. bongga ang bangga dyan ng Yes. ND Skin Beauty and Wellness. No? At marami na rin nagpapabook sa kanila dahil magpapasko na ito. Kailangan maganda sila. At saka ang dami mga taga dito sa abroad na sinasabi pag uwi nila. O, di ba sila Madam? Pasko. Oo, sila Madam. Mag-e-envy daw Yes, sila. mag-e-envy. Correct. Yeah. Oo. At syempre, Gorgeous Smile Dental Clinic, di ba? Yeah. Yes. At ang Ideal Vision na may 200 branches na Yung nationwide, via yes. satellite. Ay, Satellite. wala na. Sorry. Ayan, meron akong Yun, Sige, Yun. Yung ba yung naiiwan sa aeroplano? Ay, hinabol na. Grabe. Hindi pinalipad yung aeroplano dahil dyan sa eyeglasses. Hoy, nail cocktails! Thank you so much for Tsaka your nail Headway Vera Salon. care. Ayun. Thank you, ha? At syempre, Nay, mga mag-grocery dyan. Malapit Oo. ang Pasko. Ultramega. Dyan lang po kayo sa Ultramega. Wholesale and Retail Mart, di ba? Yeah. Basahan natin yun lang, i-google nyo lang yung mga branches Yes. na malapit sa inyo. Yun. Kasi may mga promo din sila eh. Yes. Oo, lalo na sa kanilang mga suki. Ibig sabihin yung mga manininda, yung mga kumukuha ng wholesale. Yes. Oo, dun sa Ultra Mega. At Yeah. syempre, lahat ng mga nilalagay natin sa pantry, di ba? Yes. Diyan din galing sa Ultra Mega dapat. Kasi Yes. affordable. Christmas ngayon. Yan. Ay! Special Yung mga edition. mag-Christmas baskets! O, Oo, mas wow, marami po yes. kayong malaman sa baskets nyo. Pati sa makamura din sila, di ba? Kung sa Christmas iba kayo pang mag-grocery, regalo, kung sa iba sila mag-grocery tapos yung halaga ng 10, 12 na dun sa Ultra Mega, ganun. Siyempre, dun tayo. Oo, di ba? Siyempre pa, maraming salamat, ha? Ayan, magbabalik na po kami sa Pinas. Yes! Thank you so much sa mga alaala, ha? Thank you po. Thank you. At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time! La 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 la. Ichika mo na, dali. Ayan. Dita Rose ng White House Kids! Oo nga, thank you so much. At si Ateng Kunanan Barreto. Yes. Ayan, yung nanay ni Jennifer Barreto, yung manager ng Calvin Klein. Yes. Sa Las Vegas natin. Happy birthday Happy po! birthday Thank po! you, Jen. Oo, tsaka Yes. yung di ba, yung kaibigan mo dito? Oo, yung sa Jutel.
Si Miss... Si Shell. Dito kami ngayon sa Surf Jack Hotel. Yun. Maganda dito. At may palay pagdating. Yes. Nako, happy birthday Ate Ella Dominguez and Papa Dick Dominguez. Happy birthday Len Padon. Birthday ni Len, Nay. Si Len namin. Tsaka ni Kuya Rolly. Ayan, Kuya Rolly. Ordina, happy birthday. Yes. Happy birthday kay Kuya Boy Apunta. Hi, yes, Kuya Boy. Happy Happy birthday, Kuya Boy. At dahil birthday ni Oliver Carne. Yes! Saya. Oo, ikaw naman ngayon. Disgrasya dito. Masikip ka pa.